Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman nag-book out ang ating mga AFP, mga general sa harap ni Kuting ng Norte na ito. Dahil nga sa pambabastos na ginagawa ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas ay talagang hindi nga katanggap-tanggap ito. Dahil kung titingnan natin ng maayos ay talagang hindi na nga respeto ni Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambalslos ang mga men in uniform at basta-basta na lamang itong binabatukan na parang mas masahol pa sa hayop at talagang parang walang aral at mga disiplina ang ating mga general. Banat nga ng maraming netizen na hindi lahat ng mga men in uniform ay korap na opisyales dahil ang binabayaran lamang ni Kuting ng Norte, Lisa Tanas ang mga korap na mga opisyales. Ngunit meron talagang mga general, mga AFP na talagang tinataya nila ang kanilang buhay para sa bansang Pilipinas at ginagampanan nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Ngayon nga ay nanggagalaiti sa galit ang ating mga general dahil nga sa kawalang hiyaan na ginagawa ni Kuting ng Norte, Lisa Tanas sa bansang Pilipinas at lalong-lalo na rin sa ating mga men in uniform na hindi na nila respeto ang kanilang mga rangko. Dito natin makikita na talagang nagalit na nga rin si VP Sara Duterte nang malaman at makita niya ito na talagang hindi na respeto ni Lisa Tanas at Kuting ng Norte ang men in uniform at binabatukan na lamang. Kaya naman sumabog ito sa galit. Panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ibang bansa na basta alam niyo na kung anong bansa 'yun. Hmm. So dahil itong si Inday naman kasi, ito naman kasi si Inday, uy, palangga natin kasi 'yan, eh. Si Inday kasi ano, may mga one-liner niyang tirada talagang umiikot ang tumbong ng mga jutang Ginemes. So anyway, bago natin na himayin itong mga eksena ni Marcos Jr., ngayon nga yung mga epal na kongresista, ginagawan na naman nila ng issue na bakit, bakit si Inday Sara ay hindi pupunta, gusto nga nilang matanggal, gusto nga nila mag-resign. Ayan, tinupad na ang kanilang hiling na nag-resign na si Inday sa DepEd, ay Department of Education. Nag-resign na. Tapos ngayon, gusto nila ngayon, umattend naman. Saan naman ba kami lulugar? Saan naman ba lulugar si Inday? But ganun pa man mga kababayan, let's talk about the State of the Nation address or the state of nothing achieved or the state of narcotic addictos, sabi ni Densian. Di ba? Ang daming pwedeng meaning yan. State of nuknukan, state of nuknukang addictus. Pwede rin. Di ba? Pwede rin. So, alam niyo naman, 'di ba, ito ay ginaganap kada taon na kung saan ay puro kasinungalingan ang sinasabi ng presidente. So ito ay ginaganap ng bawat presidente ng bawat bansa. Actually, kahit dito sa Amerika, 'di ba, State of the Union address naman yung sa amin dito. Pero ito dapat ay magbida-bidahan ng presidente na kung ano ba yung mga na-achieve niya. Kaya nga SONA ng bayan, 'di ba? Magkakaroon kami ng SONA ng bayan. Ako, kasama aking mga friends, 'di ba? Report ito sa bayan kung ano na ba yung status ng bansa natin, mga palangga. 'Di ba? Nakalagay doon sa kanyang mga SONA na yung mga nangyari na natupad niya, let's say yung kay Pangulong Duterte, yung build better more na sinasabi niya. Dapat i-report niya sa taong bayan kung ano nga yung mga nagawa niya at ano pa yung mga agenda ni Bangag Jr. Pero ang nangyayari dyan, di ba? Ang nangyayari, ano i-report niya sa atin? Di ba? Ulitin natin, yung 1,000,000 pabahay na pangako niya. Di ba? Wala pang naitatayo. Di ba? 100, ang kaya lang daw nila is 140,000 pero wala pang naitatayo. Di ba? Recently, yung sabi ni Tukozar, Tuko, Zar, yung sa Department of Housing. So ano i-report niya? Ano agenda niya? Kaya talaga dapat bilang na araw nito, mga hitad. Ano pa? Yung 20 bugas.
20 pesos nga bugas. 'Di ba? Wala naman nag 20 pesos nga bugas. 'Di ba? Yung mukha nila nagmukhang bugas. I mean, mga pulgas. Anyway, mga kababayan, ano ang ire-report ni Bangang Jr.? Remember last year, ang sabi niya, bilang na ang araw ng mga hoarders. Mag-isang taon na. Bilang na ang araw ng mga smugglers. Isang taon na. Pero nandyan pa rin si Michael Ma kasi kasabwat nila. Okay? Yan ang kanyang report sa inyo. Kaya walang kwentang report. Kaya sa amin na lang kayo, sa akin o sa iba pang mga magsusona ng bayan, manood sa araw ng SONA o saan sasabayan natin ang Jutang Genimes. 'Di ba? Ano yung sasabihin niya? Wala, puro kasinungalingan. Sasabihin niya yung gastos niya sa travel niya. Sasabihin niya yung lafang na ginastos nila dyan o gagastusin pa lang for 20 million pesos. O ano yung sasabihin niya sa inyo? Diba? Anong sasabihin niya sa mga kapwa niya kawatan? Kasi kawatan ng mga kongresista at senador na kayo ay ibabala sa bang sa China? O, yan yung kanyang mga posibleng sasabihin. Hindi posible. Dapat yun ang i-report niya sa bayan na siya ay travel there, travel here, laklak there, laklak here, singhot there, singhot here. So yan yung report niya sa bayan. Kasi anong ipinatayo niya? Na ipatayo ba siyang infrastructure na very visible sa inyo? Kung hindi, sa bagay, tumatayo yung jototoy ng Jutang Genimes, structure pa kaya, building pa kaya ipapatayo ng impotent na yan, di ba? Ibig sabihin, impotent sa lahat ng bagay. Hindi kayang patayuin si Junior, pati yung mga structure, hindi nila kayang patayuin. Kung ang sarili, parang gusto niya mapunta doon kay Junior, But anyway, Bangag Junior, kasi nga, something wrong sa kanyang jutak. So yan ang dapat ninyong pakatandaan na ano ba ang mangyayari ngayong SONA, bilang na ba ang araw niya? Okay. Ngayon, mga palangga, i-connect natin yung ulat ni General Macanas na nagkaroon ng command conference last July 4 dyan sa AFP kung saan ang mga tataas na general at mataas na high-ranking official daw na nakipagpulong sa ating tataas na general at biglang nag-walk out kasi for what? Hindi nagustuhan yung mga kabangagan. 'Di ba? Ang sabi, according to General Macanas, sa kanyang report na nagba-viral na ngayon dyan, ay may tumawag sa kanyang o kay kapwa niya general o kapwa niya sundalo na, o nabalitaan mo na ba na may ganitong general na nag-walk out noong July 4 dahil sa hindi nagustuhan yung tabas ng dila o tabas ng kabangagan nitong mga high-ranking official. So, ang nakikita ko dyan, baka si baka si isang kaibigan ni Marcos Jr. na dumudugo na yung ilong sa kasisingot ng pulburon. Pero mga kababayan, balikan natin yung ulat ko sa inyo. Actually, kung naalala ninyo nung December 28, okay? Di ba naalala ko, nagpagkaroon ng meeting o ng conference si Bangag Jr. last year. Di ba pinapunta yung mga matataas na general dahil nagpatawag ng command conference si Bangag Jr. Kung natatandaan ninyo ang mga vlog natin, hindi hinarap ni Bangag Jr. yung mga matataas na general. Okay? Sa halip, mga kababayan, ang humarap doon ay si Lagdameo. At ni isang tuldok, ni isang speech ni Bangag Jr., wala. Okay? Noon pa lang, galit na ang ating mga men and women in uniform, lalo na itong mga matataas na general na ito na binababoy, binabastos ng bangag na gobyernong ito. Diba? Naririnig nila tayo, naririnig nila ang bells ko, naririnig nila, nababasa nila ang comment ko. Diba? Naalala ninyo na may binatukan si Lisa Tanas. Okay? Na high-ranking official din. Diba sinabi ko yan sa inyo? O may binatukan, sinasapak nga niya si Marcos Jr. So ano pa nga ba ang e-expect mo, mga palangga? So anyway, so nung time na yon, nung December 28 na pinapunta ni Bangag Jr.
ang mga high-ranking officials or mga generals, mga kababayan, binigyan niya ng sobre, suhol or bribe o pamasko. 'Di ba? So actually, even yung mga high-ranking na generals na yon, mga palangga, ay na ano sila, na lungkot sila or nalungkot sila o nadismaya sila sa ipinakita ni Bangag Jr. na nagpatawag siya ng command conference noong December 28, tapos walang conference. Sa halip, inabutan sila ng sobre na sinasabi ng ating mga general na nakakababa ng pagkatao yung ginawa sa kanila. Although wala silang magawa during the time dahil nga syempre sila ay mga general na sumusunod sa kanilang commander Bangag. 'Di ba? Yung commander-in-chief Bangag nila. So during that time, nandoon na yung feeling ng ating mga general na nakikita na nag-i-ego trip lang itong si Lagdameo, si Kuting, na hindi talaga sila hinarap. Imagine niyo mga palangga, kayo mga palangga ako, mga brusko, mga PMA-er, we respect you to those people, to those generals, to those mga palangga na talagang nagmamahal sa bayan. Anong ginawa sa inyo? Binastos kayo, sinuhulan kayo, binribe even yung mga chosen ones during that time. Kung naalala niyo yung vlog na yon, na nagkapanalig ni Bangag, nadismaya sa ginagawa na Bangag at ni Lagdameo na hindi man lang nagpakita sa kanila na ang ina-expect nitong mga general na ito, pag-uusapan yung mga national security, di ba? Mga ganon. Dahil mainit na yung issue ng ng China at ng also ng charter chains. Ano pa national security? Ng smuggling. Di ba? Yung paglaganap ng smuggling. So yun mga in-expect siguro nilang pag-uusapan ng mga general na ito, pero sa halip ay binigyan ng generous allowance o cash gift during that time, December 28 yun, nireview ko ang ating mga notes, mga palangga. So doon pa lang binababoy na talaga ni Bangag Jr. Kaya dapat talaga bilang na ang araw nitong ngagva na to. Kaya kayo mga palangga ko, mga AFP, gusto niyo pa bang buhatin ko kayo at i-beso-beso ko kayo para kayo ay mag-speak up? 'Di ba? Nakikita niyo kung paano kayo binubusabos. 'Di ba? Kung paano kayo binababoy. Sayang naman mga estrella niyo dito, mga dodong. Mga estrella niyo, kayo bigyan niyo kayo ng estrella si Lisa, yun ang estrella. Pag ginanon mo yung julo ng mga hitad, iikot yung kanilang ulo at magkakaroon ng makakita sila ng estrella. Gusto ko yan, sila bigyan nyo ng estrella, yung mga bangag na yan. Diba? So sayang po, mga palangga kong mga men and women in uniform, na you are fighting for the people, for the truth, for your country. Pero binabastos lang po kayo ng isang addictus benedictus. Nasaan na yung inyong mga, what is your motto? Courage, integrity, loyalty. Nasaan po yung courage na yan, yung katapangan na yan, para pitikin nyo yan si Bangag. O kaya hilain nyo yung paa. Diba? Nasaan yung integrity na yan? Kung mismo ang iyong Commander Dibangag at First Lady Dibartek, ay binababoy kayo. Nasaan? Wala kayong integridad. At where is your loyalty, mga palangging? You, PNP, AFP, na mga palangga ko, where is your loyalty? For the Bangag, for the Bartek, o for us, for the Filipino people? Yan ang isipin ninyo. Last year pa, the moment pa lang, pag-upo pa lang ni Bangag at the fact na, like ISAF, di ba? I hope si General Chofilo magsalita na, no? Dahil for sure, maraming alam yan. Yung pakikipagsabuatan po ni Lisa Tanas, okay? Sa pangingidnap sa mga kabataan sa Turkey, minor de edad, at pakipagsabuatan kay Teddy Boy Locsin sa kanyang asawa, sa DFA, sa iba pa, sa Department of Justice at sa may pang ahensya ng gobyerno para sa katuparan itong kidnapping ni Lisa. So dyan pa lang, nasaan ang loyalty niyo, mga palangga ko? Ang loyalty niyo para sa mga Bangag o sa mga bata o sa mga future generation? I believe yun ang ibig sabihin ng motto. Diba? Loyalty nyo saan? Not for the Bangag, loyalty nyo for the flag. Diba? Ang integridad ninyo ay hindi para lang sa what? Para sa mga smuggler, kidnapper, ganyan? No, that's for the Filipino people. Inabutan kayo ng sobre para kayong mga timawa, para kayong mga napakababang uri yung dating sa inyo na
Ang taas-taas po ng pinag-aralan ninyo, tapos bibigyan lang kayo ng bribe na ganyan, unless na lang if you like it, di ba? And that's taxpayers' money. Masarap kumain, masarap matulog, na kapag ikaw ay tunay na lumalaban sa taong bayan, para sa taong bayan, na bilang isang general, bilang isang sundalo, ay talagang umano ka sumusumpa ka sa Diyos, sa flag, sa bayan mo, na ipagtatanggol mo ang taong bayan. O pero bakit ngayon? Anong ginagawa niyo palangga? O naulit na naman, and now this July 4 incident na sinasabi na nag-walk out. Okay, itong matataas na general at nagsabi, permission to leave, sir. Tapos sunura na yung ibang mga general. So saan tayo tutungo, mga palangga? Saan tutungo ang ating bansa kung ang nagpapatakbo sa inyo ay ngagva? Kaya dapat talaga, mga kababayan, bilang na ang araw ng mga yan. Bilangin mo na ang araw ni Marcos Jr. dahil wala na siyang pwedeng gawin dyan, kundi ubusin ang pera ninyo. Balik-balik na tayo sa loto, di ba? Pabalik-balik tayo sa mga issue na yan. Okay? Ano pa? Ano pa ang kailangan ninyong malaman para hindi kayo para kayo ay kumilos? Di ba? Di ba since si Lisa Tanas ay mahilig naman sa mga taga-Romanian, na pag gusto niyang isang tawag yan sa Romanian, pwede ka nang magorgor. Di gawin nyo yung ginawa ng mga Romanian kay Nicolae Ceausescu. How would you pronounce that? Diba? Ceausescu or Ceausescu. Nicolae Ceausescu, diba? Romanian communist politician na kung saan ay kinapture yan ng mga general dahil sa kanilang involvement during that time, back in 1960s, 65, kinapture sila ng mga general dahil sa sobrang pangawat, suppression, oppression, corrupt, lahat ng pangawat na ginawa nila doon sa Romania. Since mahilig si Lisa at mukhang idol niya ang mga Romanian, bakit hindi nyo gawin yan? Okay? Bakit hindi nyo gawin na damputin yan? Although we're in a democratic country. Asan ang demokrasya? Mga general ko, nasaan ang demokrasya? Kung ako sa inyo, well, di ba? Romanian style nyo na yan. Di ba? I-Ceausescu nyo na yan. So, kailangan ninyong what? Kailangan ninyong, alam nyo, kasi sobra ng ginagawa nito, di ba? Sobra ng ginagawa ng gobyerno. Wala silang respeto. Di ba? Nasa demokrasya nga tayo, pero may demokrasya ba ang taong bayan sa ginagawa ng corruption, smuggling, kidnapping, di ba? Mataas ang inflation rate, mataas ang kaso ng human rights abuse. Remember, itong si Castro at saka si Franz Castro at si Sator Ocampo na dapat wala na yan sa Congress. Sila pala ang tunay na mga child abusers. Taliwas doon sa binibintang nila at gusto nilang tugisin itong si Pastor Quiboloy. Sino ngayon ang napatunayan ng husgado na nandudukot ng mga kabataan? Di itong mga makakaliwang grupo. Pero anong ginagawa ni Romualdez? Anong ginagawa ni Marcos Jr.? Dapat siya mismo manawagan na yung si Franz Castro ay walang puwang dyan sa Congress dahil siya ay convicted na nandukot ng mga kabataan. Well, the same pattern with Lisa Tanas. Diba? So yan yung mga issue noon doon kay Ceausescu na yon. So yan ang gayahin dapat ng mga Pilipino na, you know what I mean? Napakadali lang yan kapag mayroon ng power, nagsama-sama ng inyong mga Power Ranger. Okay? You have to capture these people kung gusto nyo pang iligtas ang ating bayan. Kasi, okay, so we have democratic government, democratic country. Ano ba ang way para bilangin ang oras ni Kuting? Impeachment. How can you win sa impeachment? Kung kasabwat niya lahat ang pinsan niya. Di ba? Hindi tayo mananalo dyan. The only thing is kung may kahiyan siya, si Bangag, which is wala, mag-resign siya. Yan ang pinakamabilis. Pero kung ayaw mag-resign, wala tayong laban sa impeachment, di ba? Para mabilang ng araw niya ay people's power. Power ng lahat ng sektor ng Pilipinas. And also, pwede rin pulboronic power. Ano yung pulboronic power? Sabi ko nga, you'll never know, baka magkaroon ng premiere night.
So, I'm not sure yet, but you'll never know. Okay? So, gusto nyo pa kasing antayin eh. Di ba? Gusto nyo pang antayin na ganon. Kayong mga men and women in uniform, kulang pa po ba ang mga ginagawa sa inyo? Pero okay lang din. Sige, kung gusto nyong antayin, eh baka mag-showing sa araw ng SONA niya. Ano gagawin nyo ngayon? Oh, di ba? So for sure, pag lumabas yan, sasabihin na naman nila, AI, di ba? Ngayon pa lang pinoprograma na yung utak ninyo. AI, katulad nung pre-op tsaka authority to op na nilabas ko na pinatutuhanan ni agent ng bayan, Morales, di ba? So if I were you, mga palangga, you have to speak up. Get out from your home at magsalita talaga kayo ng, magsalita kayo ng mga sentimiento ninyo. Dahil wala na mga kababayan, di ba? Kailangan yan ay hulihin ninyong mga bangag na yan. Kayo ang humuli. Di ba? Iniisip ko na lang sabi ko, bakit kaya sinabi ni Inday yung designated survivor? O baka naman itong mga militaring nag-walk out, itatrangkahan na lang kayo dyan sa Congress. Okay? Pwede rin kayong trangkahan, ikandado na kayong lahat. Di ba? Hindi na kayo makalabas, tignan ko lang. Possible din yon, di ba? So I think, ano sa tingin nyo? Ano ang inyong advice, mga hitad? Ano ang gusto nyong gawin sa mga bangag na ito, nakarumal-dumal ang ginagawa sa inyong lahat? Ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? So, itong gobyernong ito, suportado ang kaguluhan. Suportado ang pagbang-bang sa atin. Naalala nyo, ang sinabi mismo ng kanyang kapatid na merong 25 na target ang China, 25 target locations para magpa-boom-boom-boom. So, ito, nilalagay tayo sa kapahamakan. I think, ito yung mga pinag-uusapan doon during the command conference na hindi sila nag-agree ng both parties, yung mga bangag at ang ating mga magigiting na mga general. Dahil isasalang kayo nga sa mga bang-bang-bang mga palangga. So wala na pong kredibilidad ang gobyernong ito. Okay? Dahil nga lahat ng kajotahan ay nasa kanila. Nakikita nyo naman. Even our opinion. Yung ating mga freedom to protest. Anong ginagawa? Hinaharangan ng mga truck. Tapos, ang mga drama ni Marcos Jr., ano ba yung message siya kay Trump? Ano sinabi niya dito? Hanapin ko nga yun. Nag-message yung bangag. Recently, ano sabi ni bangag? Sabi ni bangag, is it with great relief that we received the news that former President Donald Trump is fine and well after the attempt to assassinate him. Our thoughts and prayers are with him and his family. BS. Sabi ni bangag, together with all democracy, loving peoples around the world, we condemn all forms of political violence. Really? Yung ginagawa mo kay Pastor Quiboloy, ang ginagawa nyo kay sino ito? Kay Juan Tebes. Ang ginagawa nyo sa amin, ang ginagawa nyo sa Maisog, pag-aran nyo ng truck, hindi ba yan political violence? Papunta na kayo doon. Yung ginawa nyo sa KOJC, na may nagbuwis ng buhay, may mga nasaktan. Hindi ba yun political violence bangag? Pitikin ko yung itlog mong pototoy mo hindi tumatayo eh. Di ba? Kaya hindi ka makapagpatayo ng structure. Di ba? Ng mga buildings na sinasabi mo. Hindi ka mapagpatayo dahil yung jutak mo puro violence. Yan yung totoo. O ano sabi niya? Los nimo. Sinabi ba ni Basti yan? Parang may sinabi natin si Basti. The voice of the people must always remain supreme. Really? The voice of the people? Kaya pala hinaharas mo kami lahat? Kaya pala si Lisa Tanas ay papalila ng 5 disbarment na ba si Attorney Glenn Chong? Kaya pala, nabuking namin ang Presidential Communications, gumagastos ng trolls, gumagastos ng pera ng bayan para i-shutdown ang Facebook pages namin. Like yung Facebook page kong 2. Oh, really? Gusto nyo manaig ang boses ng bayan? Pina-shutdown niyo at hawak nyo na ang Facebook sa Pilipinas? Pero kahit pa-shutdown nyo, hanggang buhay ang ngangabels ko, hindi nyo ako mapapa-shutdown. Kayo ang isa-shutdown namin. Tandaan mo yan bangag, bilang na araw mo.
Tandaan nyo yan, hindi ka makakatapos sa termino mo. No matter what, hindi ka makakatapos sa termino mo. Tandaan mo yung bangag kayo. Dahil patuloy na namumugad ang mga smuggler, adiktos, binidiktos na makakamag-anak, kaibigan, lahat, kabit. Leche kayo. Yung sabi mo na dapat, manaig ang boses ng bayan. Asan ang media? Hoy, mga medyang mga hangal. Nanaig ba ang boses ninyo? Mga duwag kayo nasa na mga reliyoso? Nasaan na kayo mga palangga? Although may mga nagsisimula na nagsasalita laban kay Bangag, nasaan kayo? Hangal itong presidente niyong Bangag. Mga kababayan, ulitin natin, bilang na araw niyan, hindi natin patatapusin yan sa ngalan ng boses ng bayan. Pinagluloko tayo na ito akala mo mag-message kay Trump. Akala mo naman gusto ka ni Trump. Lolo ko yun. Usapin ko si lolo ko. Sabi ko, naka-jumpal nga ito si Kuting. Anyway, together with all democracy-loving peoples around the world. Really? Loving ka? Yes, you are loving. Loving sa mga smuggler. Ulit-ulitin natin si Michael Ma. Loving kay Sayarot na absuelto sa, imagine nyo mga kabalangga, mga AFP, mga bruskong mga palangga ko. Oy, mga brusko. Paulit-ulit po ako dito. Kulalya na yata ako. Pero effective naman yung boses natin. Sayarot. Pakita natin si Sayarot. Balikan lang natin. Akalain nyo palangga all over media. Ito siya. Ayan, absuelto. 2 tuliladang pangsinghot ni Kuting. Nasa kote, absuelto sa kaso. Kasama kasi sa New York, ni Tambaloslos, ni Lisa Tanas at ni Bangag. Absuelto yan. Tignan mo. Alagang-alaga ni Kuting. Yan ang i-report mo. I-report mo sa zona mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga palangga ko, mga brusko, at mga lahat ng palangga ko kahit di brusko. Get out! Get out from Camp Crami. Sumayaw kayo sa kalsada. Nakita ang mga sundalo sumasayaw-sayaw. Ano gagawin natin dito? Pinagluloko kayo. Hindi pa kayo naaawa? Hindi ba kayo naaawa mga kababayan sa ginagawa sa inyo? Hawak nila ang pera ninyo. Kung makaarte sila, parang yung perang ninyo ay pera nila. Fireworks habang nagpa-party sa Malacanang. Nakita nyo naman, ginamit ang healthcare workers. Nagpa-fireworks sabi para daw sa mga healthcare workers. Nakita ba kayo ng mga naka-uniformado, mga nurses doon, doctors? Meron siguro mga mabibilang mo sa daliri. Pero ang mga nandoon, mga kamag-anak, kapukpukan, katsuktsakan, at mga in-appoint nilang mga hangal. Di ba? So bilang na araw ni Kuting, sabi ni Palangga, Sandra, hakbang ng maisog. Binigyan siya ng pulburon for life. Yes, okay. Hakbang ng maisog. Vancouver, July 20 Ayan. Ang inyong event dyan ng bonggang-bongga. Hanapin nyo na lang yung ating ating panawagan. Okay, sabi ni Roxel, Madam, mas inaabangan ko ang sona ninyo. Ay, talagang kaabang-abang yun. Abangan nyo ng bonggang-bongga at lalamunin natin ng buo to si Marcos Jr. At baka hindi na siya makaabot, you'll never know. Hindi natin alam ang pag-aadya ng tadhana. Wala na si Bangag Jr. Unang-unang ngiwi. Ngiwi sa kakasinghot. Palike, sabi ni Solid Maharlika, nako. Dito nga natin mapapatunayan na talagang handang-handa rin itaya ni Madam Maharlika ang kanyang buhay para lamang malaman ng taong bayan ang kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng Malacanang. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.